Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino. Muling nagbabalik ang pinakamalaking book sale sa buong mundo na Big Bad Wolf dito sa bansa upang humikayat pa ng mas maraming bagong mambabasa at paghusayi ng literacy sa Pilipinas. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa The Better News Report na ito. The biggest book sale in the world na Big Bad Wolf is in Manila. Kasabay ng kanilang ika-15 taon, muling nagbabalik ang Big Bad Wolf upang maghatid ng inspirasyon at humikayat pa ng 1 million new readers dito sa Pilipinas. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-15 taon ng pinakamalaking book sale sa buong mundo na Big Bad Wolf, muli itong nagbabalik sa bansa upang maghatid ng inspirasyon at lalo upang tuparin ang kanilang misyon na makahikayat ng 1 milyong bagong mambabasa sa Pilipinas. Sa ginanap na press conference, ipinakita ng Big Bad Wolf ang dala nilang mahigit sa 2 milyong iba't ibang klase ng mga libro para sa mga Pilipino na maaaring mabili sa napakamurang halaga. Ayon kay Big Bad Wolf Philippines Managing Partner Carol Chuwaying, hindi lang ito pangkaraniwang book sale, kundi isa rin itong instrumento sa pagbabago. Sa what's new and what is really in it for, we are diving deeper kasi to the real heart and mission of Big Bad Wolf. We don't want it just to be a book sale, but we want to make people know that this is about something good and something great. Dagdag pa nito, isa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa kanilang partners para sa pag-abot ng kanilang mission sa bansa. So right now, that's why we have so many partners. We've partnered with DSWDs because every book that will be donated during the Big Bad Wolf sale, the beneficiary would be DSWD who have this Tarabasa program and which will be able to reach millions of Filipinos. So that in itself is something to look forward to, and that is really what we want to promote, new readers talaga. Kasi because of that, it would really help the nation. Para naman sa mga nagnanais na pumunta sa nasabing book sale, maaari lamang magpunta sa Parcal Mall sa Asiana City, Parañaque mula May 24 hanggang June 2 sa oras na 10 a.m. hanggang 12 midnight sa mga nasabing araw. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, sama-sama tayo Pilipino. It's a good day for the Philippines dahil 7 Pinoy ang pasok sa 30 under 30 list ng Forbes Asia ngayong 2024. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Rose Babiera. Karangalan ng dala sa bansa ng 7 Pilipino na kabilang sa Forbes 30 under 30 Asia Class of 2024. Kasama sila sa tala ng 300 young individuals under 30 years old na kinilala sa kanilang ipinamalas na husay at impluwensya sa kani-kanilang larangan. Kabilang dito ang Filipino-American rapper na si Ezekiel Miller o mas kilala bilang Easy Mill, na minsan nang nahuli ang atensyon ng mga sikat na international rappers na si Dr. Dre at Eminem. Napasama rin ang mga TikTok content creator na si Archie Larga, isang licensed pharmacist na kinilala sa kanyang educational content, tugon sa mga myths at disinformation sa medisina. Isa rin ang lumpia queen na si Abigail Marquez, nakakatanggap lang ng titulong People's Voice Award in the General Social Food and Drink category sa ginanap na The Webby Awards kamakailan. Pasok rin sina Chia Amisola na isang internet artist at Joshua Serafin, isang performing artist.
At kabilang din ang mga young entrepreneurs na sina Amanda Kua o ang founder ng Backscoop na isang free newsletter na tumutulong sa mga nagsisimulang negosyante, at Micaela Helene Reyes na co-founder ng isang payment company na Parallax. 4,000 kandidato ang sumailalim sa evaluation process. Dito sinuri ng Forbes Asia team ang kanilang social impact, inventiveness at potential, at saka binuo ang listahan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Target naman ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing nangungunang agricultural hub at globally competitive ang Region 10 o Northern Mindanao. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Target ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing globally competitive, leading agricultural hub at major industrial tourism trade center ang Region 10. Sa kanyang pagbisita sa Iligan City, sinabi ni PBBM na bahagi ito ng Northern Mindanao Regional Development Plan 2023 to 2028 sa pangunguna ng National Economic and Development Authority o NEDA. Ilan-anya sa mga prioridad nitong proyekto ay ang 8 bilyong pisong Pangil Bay Bridge na magkokonekta sa Tangub, Misamis Occidental at Tubod, Lanao del Norte na magpapalakas sa ekonomiya ng dalawang lugar. Ayon pa sa Pangulo, bukod pa ito sa inilabas ng gobyernong halos 2 bilyong piso para sa implementasyon ng Iligan City Coastal Bypass Road na layo namang maibsan ang mabigat na trapiko sa syudad. Samantala, binanggit din ni PBBM ang expansion, rehabilitation at development ng mga paliparan sa Ozamis, Camiguin, Lumbia, Bukidnon at Lagindingan. Hangad po nito na gawing globally competitive at leading agricultural hub, major industrial tourism, trade center ang buong Region 10. Ang mga proyektong ito ay naglalayong mapabilis ang daloy ng ekonomiya at oportunidad para sa mga mamamayan ng Region 10. Atin din binibigyan ng karampatang pansin ang pagpapalago ng agrikultura. Kaya naman po, nagbubuhos na po ang NIA, ang National Irrigation Administration, ng mga proyekto pang-irigasyon. At yan ang The Better News. Ito si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Target na muling isaayos at itayo ng Department of Education ang mga nasirang paaralan sa bansa na nasira ng kalamidad. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Tiniyak ng Department of Education na maipatatayo at isa sa ayos muli ang mga nasirang mga gusali ng paaralan na nasalanta ng mga kalamidad. Ito ay sa pamamagitan ng Infrastructure for Safer and Resilient Schools o ISRS project na layong tiyakin ang pagbangon muli ng mga nasirang paaralan bunsod ng kalamidad noong taong 2019 to 2023. Bilang bahagi rin ng matatag agenda ni Vice President and Education Secretary Sara Duterte ang pagtugon sa nasabing nakaambang proyekto. Ayon sa Department of Education, mahigit 4,000 mga gusali ng paaralan, higit 13,000 classroom at mahigit 700,000 ang mga mag-aaral ang mabebenepisyuhan ng nasabing proyekto. Layunin din ng ISRS project na mapabuti ang mga kagamitan ng DepEd, maging ang mga pagsasanay sa mga kawani nito upang matiyak ang pagiging matatag ng mga paaralan sa Pilipinas sa oras ng sakuna. Inaasahan naman na makukumpleto sa loob ng 5 taon ng nasabing proyekto katuwang ang Department of Public Works and Highways at World Bank. Nagsanib-puwersa naman ang Department of Health at DILG sa pagbibigay ng libreng cancer screening services para sa mga kababaihang empleyado sa buong Pilipinas. Ang mga detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Magbibigay ang Department of Health ng cancer screening services sa mga kababaihang empleyado sa bansa. Ayon sa kagawaran, layo ng serbisyo na paigtingin ng cancer awareness, prevention and control, lalo na sa mga kababaihan na nagtatrabaho upang mapabuti ang kanilang kalusugan. Bunsod nito, kasalib-puwersa naman ng DOH ang Department of Interior and Local Government o DILG sa pagbibigay ng libreng cervical cancer screening gamit ang Human Papillomavirus DNA o HPV DNA test para sa mga babaeng may edad 30 hanggang 49 at pap smear o visual inspection acetic acid naman para sa mga may edad 50 pataas. Isasagawa ang nasabing screening services sa mga health facilities na nasa komunidad sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja. Sama-sama tayo, Pilipino.
Sa nangyaring pagbisita naman ng ilang senador sa Pag-asa Island, tiniyak ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang seguridad at kaligtasan ng mga residente ng West Philippine Sea. Ayon sa kalihim, may nakahanda silang contingency plan sa oras na saktan ng China ang mga sibilyan sa isla. Ang mga detalye sa balitang yan tutukan sa report ni Raymond Dudpaas. Hindi pababayaan ng pamahalaan ng mga sibilyan na nakatira sa mga isla ng West Philippine Sea. Ito ang binigyang katiyakan ni Defense Secretary Gilbert Chodoro kasunod ng pagbisita sa Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan kasama sina Senate President Juan Miguel Zubiri, Senador Joel Villanueva, Senador J.B. Ejercito at mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Sabi ni Chodoro, may nakalatag na silang contingency plan sa oras na tangkay ng China na saktan ng mga civilian residents sa mga isla. Bagamat naniniwala itong hindi ito gagawin ng China dahil alam nilang kukundinahin sila ng buong mundo. Kaya't ligtas ang mga residente ng Pag-asa Island kahit palaging may mga barko ng China na umaaligid sa kanila. Sa report ng Western Mindanao kahapon ay 22 barko ang nakadeploy, 6 na kilometro ang lapit sa Pag-asa Island. Sa tingin ko po safe sila because no right-thinking nation will attack civilians. Kailangan po natin ng civilian dito because this is for them. This is not just purely for military purposes. Iginit naman ni Senate President Zubiri na dapat lang bigyan ng suportang mga residente sa mga isla ng West Philippine Sea at ganoon din ang mga tropa ng pamahalaan na nagbabantay sa mga lugar na ito. Sa panig nila sa Senado ay bibigyan ng mas malaking budget ang mga kinakailangang proyekto sa mga nasabing lugar, ganoon din ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Kahapon ay nag-groundbreaking sa 20 milyong pisong halaga ng Philippine Navy Barracks at 30 million pesos naman na halaga ng Super Rural Health Units sa lugar. Mahal din po natin ang local governments ng Kalayaan Island Group at mahal po natin ang ating mga kababayan dito na hindi po natin sila papabayaan. Kaya we are here today to show that commitment and for next year's commitment and for the years to come. We are here to support the Department of National Defense and our troops sa mga pangangailangan po nila. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dudpaas, sama-sama tayo Pilipino. Samantala, nakatanggap na ng confirmation of qualification para sa Blue Band issuance ang Maynilad. Kasunod umano ito ng maayos na pagko-comply ng kumpanya sa sustainable finance requirements batay sa ASEAN Green Bond Standards. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Natanggap na ng Maynilad ang confirmation of qualification para sa kanilang Blue Bond issuance mula sa Securities and Exchange Commission o SEC. Kasunod ito ng naging maayos na pagsunod ng Maynilad sa Sustainable Finance Framework Requirements na nakabatay sa ASEAN Green Bond Standards. Pinaplanong mag-alok ng Maynilad ng 12 billion pesos na fixed-rate blue bonds na may oversubscription option na hanggang 3 billion pesos. Ibibigay ito hanggang sa 2 serye na may 100% face value na may tenor lamang na 5 o 10 taon mula May 27 hanggang May 31 ngayong taon. Inihayag din ng kumpanya na ito ang pinakaunang blue bond public offering sa Pilipinas. Ang blue bonds ay tumutukoy sa subset ng mga green bonds o ang mga sumusuporta sa mga environmental project kung saan magagamit ito upang tustusan o pondohan muli ang existing eligible blue projects and activities. Para sa DZRH-TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino! Good news para sa mga NBA fans dahil kinilala na ang manlalarong tatanggap ng 2023-2024 NBA Sportsmanship Award. Walang iba kundi ang Sixers guard na si Tyrese Maxey. Ang iba pang detalye sa mundo ng sports, iyahatid ni Millie Bora. Iginawad kay Philadelphia 76ers guard Tyrese Maxey ang 2023-2024 NBA Sportsmanship Award. Ang karangalang ito ng 23-year-old professional basketball player ay karagdagan sa kanyang Most Improved Player Award na inanunsyo noong nakaraang buwan lamang. Nagsimulang igawad noong 1995, ang nasabing award ay kumikilala sa manlalarong nagpakita ng hindi matatawarang sportsmanship sa loob ng court. Pero paano nga ba ang proseso sa pagkilala ng manlalaro? Ang lahat ng 30 NBA teams ay may pagkakataong magnomina ng isang player para sa award.
Pipili ang panel mula sa 6 na league executive ng isang finalist mula sa bawat 6 na divisions. At mula sa 6 na finalist na ito, dito pipili ang mga kasalukuyang NBA players ng manlalarong nais nilang magawaran ng nasabing award. Nakakuha si Maxi ng 91 first place votes with a total points of 2,545, habang pong mangalawa naman si Miami Heat player Kevin Love at pangatlo si Jarrett Allen mula Cleveland Cavaliers. Si Maxi na ang ikalawang Philadelphia player na ginawaran ng Sportsmanship Award, kung saan una ang isa ring guard na si Eric Snow noong 1999. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borjas, Sama-sama Tayo, Pilipino. At the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Nagkakahalaga ng 2 million pesos cash, iniregalo ni Ivana Alawi sa kanyang ina noong Mother's Day. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, iyahatid ng ating showbiz angel. Hindi ako kasama sa regalo ni Kuya. Mother's Day! Happy Mother's Day! Tumataginting na 2 milyong piso. Iyan ang regalo ng actress-vlogger na si Ivana Alawi sa kanyang mama Fatima noong nagdaang Mother's Day kasama ang mga kapatid na sina Mona at Hash sa isang farm. Maliban sa cash gift, may bonggang bouquet of flowers din itong handog sa kanyang ina. Bago nga natanggap ang sorpresa, napasabak pa sa pangingisda ang kanilang ilaw ng tahanan. Actress kasi, hinamon ng kanyang mama na humuli ng 10 isda. Sa huli, mensahe ni Ivana, walang katumbas ang pagmamahal ng isang ina. Inalala rin ito mga panahong walang sawa siyang sinusuportahan ng kanyang mama noong nagsisimula pa lamang siya sa industriya. Paalala naman ito sa kanyang subscribers, hindi mahalaga kung magkano ang halaga ng kanilang ibibigay na regalo. Basta ang importante ay galing ito sa puso. Hindi ito ang unang pagkakataon na may bonggang regalo si Ivana sa kanyang mama. Taong 2021, 1 million pesos ang binigyan nito sa birthday ng kanyang mama Fatima, habang minsan din itong nagregalo ng isang brand new car. Para sa DZRH TV, ito po ang showbiz angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat nyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better sa akin ngayong araw ay ang pagtitiyak ng kagawaran ng edukasyon na muling isasaayos at ipatatayo ang mga gusali ng paaralan na nasira dulot ng kalamidad na dumating sa buong bansa. Malaking hakbang ito na makatutulong sa pagpapaunlad ng sektor, lalo na upang mas maging komportable at muling makapag-aral ang mga kabataang lubos na naapektuhan nito. Naway magpatuloy ito lalo na ang pagtatayo ng mga dagdag na eskwelahan sa mga lugar na hirap sa akses sa magandang edukasyon. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan nyo uli kami para malaman nyo ang mga balitang hatid ay Good Vibes. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes din, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.